Ang relasyon ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu ay patuloy na nagiging isa sa mga pinakakritikal na salik sa gitna ng tensyon sa Middle East. Yan ang diretsahang mensahe ng isang ulat na nagsasabing ang kanilang komplikadong relasyon ay isa na raw sa mga bagay na maaaring nagpapahina sa posibilidad ng isang ceasefire sa rehiyon. Pero paano naging dahilan ang dalawang leader na itinuturing na magkaalyado para ma-delay o ma-undermine ang isang ceasefire? Sa ibabaw, mukhang solid ang alliance ng United States at Israel. Parehong may interes sa seguridad, parehong may common enemies, at parehong matagal nang magkatuwang sa geopolitical strategy. Ngunit ayon sa mga ulat, sa likod ng mga pahayag at diplomatic meetings, may lumalalim na magkaibang direksyon ng pagtingin sa kung paano dapat tapusin ang krisis sa Middle East. Ang isa ay mas nakatuon sa pag-iwas sa mas malawak na digmaan. Ang isa naman ay mas nakatuon sa mabilis at matinding military response para sa security concerns ng Israel. At sa gitna ng dalawang magkaibang kalkulasyon na ito, unti-unting nagiging mas fragile ang ideya ng ceasefire. So bakit magkaiba ang mga prioridad ng US at Israel? Sa unang tingin, maaaring isipin ng marami na dahil pareho nilang sinusuportahan ang seguridad ng Israel, pareho rin sila ng gustong mangyari sa Middle East. Ngunit sa realidad ng geopolitics, hindi sapat ang pagkakaroon ng iisang kaalyado para maging pareho ang lahat ng desisyon. Magkaiba kasi ang mundong ginagalawan ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. Si Netanyahu, mga kaibigan, ay leader ng Israel. Ang kanyang pangunahing tungkulin ay tiyaking ligtas ang kanyang bansa. Kapag may missile attack, ang mga lungsod ng Israel ang direktang nasa panganib. Kapag may tensyon sa border, ang mga mamamayan ng Israel ang unang maapektuhan. Kapag may pagkukulang sa seguridad, ang kanyang gobyerno ang agad nahaharap sa galit at takot ng publiko. Dahil dito, natural lamang na mas nakapokus siya sa mga agarang banta. Kung nakikita nilang lumalakas ang Iran, maaaring isipin nilang mas mabuting kumilos habang may pagkakataon pa kaysa maghintay hanggang maging mas mahirap na ang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Trump, siya ang Pangulo ng Amerika. Kapag may tensyon sa Middle East, iniisip niya kung ano ang magiging epekto nito sa ekonomiya ng Amerika. Iniisip niya kung tataas ang presyo ng langis. Iniisip niya kung maaapektuhan ang pandaigdigang kalakalan. Iniisip niya kung may posibilidad na masangkot ang mga sundalong Amerikano sa isa na namang mahal at matagal na digmaan. At higit sa lahat, iniisip niya kung paano maaapektuhan nito ang kabuuang strategic position ng US sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit kahit kaalyado sila, magkaiba sila ng pananaw sa kung ano ang dapat gawin. Para kay Netanyahu, maaaring ang pagpapakita ng lakas ay isang paraan upang pigilan ang Iran. Pero para naman kay Trump, ang parehong aksyon ay maaaring magbukas ng pinto sa isang mas malawak na digmaan na mahirap ng kontrolin. Sa madaling salita, magkaiba ang kanilang risk calculation. Kung si Benjamin Netanyahu ay nakatingin sa susunod na banta na maaaring tumama sa Israel, si Trump naman ay nakatingin sa malaking epekto sa buong rehiyon at sa pandaigdigang sistema. May isa pang mahalagang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkakaiba sa kanilang mga prioridad. Magkaiba kasi ang kanilang political pressures. Si Netanyahu ay kailangang harapin ang opinyon ng mga Israeli voters, ang mga partido sa loob ng kanyang gobyerno at ang mga sektor ng lipunan na humihiling ng mas matinding aksyon laban sa mga banta sa seguridad. Samantala, si Trump ay kailangang balansehin ang maraming interes sa loob mismo ng Amerika. May mga nais ng mas matigas na posisyon laban sa Iran. Ngunit meron ding mga ayaw nang makita ang Amerika na muling masangkot sa isang malaking digmaan sa Middle East. Kaya kapag may krisis, hindi pareho ang kanilang pinagmumula ng pressure. Hindi pareho ang kanilang audience at hindi pareho ang kanilang kailangang pagbigyan. Ito ang dahilan kung bakit kahit magkaibigan sila, kahit magkaalyado, at kahit madalas na magkapareho ang kanilang mga pahayag, may mga pagkakataong hindi nagtutugma ang kanilang mga desisyon. Kumikilos sila bilang tagapagtanggol ng interes ng kanilang sariling bansa. At sa geopolitics, dumarating ang mga sandali kung saan ang interes ng isang kaalyado ay hindi eksaktong kapareho ng interes ng isa pa. Kapag nangyari yon, nagsisimulang lumitaw ang mga bitak. At yan ang eksaktong hamon na kinakaharap ngayon ng relasyon ni Donald Trump at Benjamin Netanyahu. So bakit mahalaga ang Iran sa usaping ito? Kung gusto nating maintindihan kung bakit nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga prioridad ni Trump at Netanyahu, kailangan nating maintindihan muna kung bakit napakahalaga ng Iran sa buong equation. Sa madaling salita,
ang Iran ang sentro ng marami sa mga pinakamalalaking issue sa Middle East ngayon. Delikadong ismulin ng Iran dahil meron itong kakayahang makaapekto sa seguridad, ekonomiya at politika ng buong rehiyon. Sa pananaw ng Israel, matagal nang itinuturing ang Iran bilang isa sa pinakamalaking strategic threat sa kanilang bansa. Hindi na ito bagong issue. Ilang dekada nang nakikita ng iba't ibang gobyerno ng Israel ang Iran bilang pangunahing hamon sa kanilang pambansang seguridad. Sa loob ng maraming taon, nakabuo ang Iran ng malawak na network ng mga kaalyado at grupong may impluwensya sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Dahil dito, ang impluwensya ng Iran ay umaabot sa iba't ibang front sa rehiyon. Kaya kapag pinag-uusapan ng Israel ang Iran, nakikita nila ang isang regional power na may kakayahang magbigay ng pressure mula sa iba't ibang direksyon. At ito ang dahilan kung bakit madalas na naniniwala ang maraming Israeli strategists na hindi maaaring baliwalain ang Iran. Ngunit para sa US, hindi lamang seguridad ng Israel ang nakataya. Kasama rito ang Strait of Hormuz. Ito ang dahilan kung bakit maingat ang galaw ng US. Kapag lumala kasi ang tensyon sa Iran, maaari itong maging pandaigdigang problema. Makikita natin ito sa mga nagdaang buwan kung saan ang mga pangyayari sa Iran ay nagkaroon ng direktang epekto sa seguridad ng Gulf region, sa mga rutang pandagat at sa mga kalkulasyon ng mga malalaking kapangyarihan sa mundo. May isa pang dahilan kung bakit sentro ang Iran sa usaping ito. Dahil sa nuclear issue. Sa loob ng maraming taon, isa ito sa pinakamalalaking pinagtatalunan ng Iran at West. Hanggang ngayon, isa pa rin ito sa mga pangunahing paksa sa anumang negosasyon sa pagitan ng Iran at US. Para kay Netanyahu, ang Iran na may mas malakas na kakayahang militar ay isang panganib na hindi dapat hayaang lumaki. Para naman kay Trump, bagamat seryoso rin ang usapin, mas nakikita niya ang halaga ng isang kasunduan kung ito ay makakaiwas sa isang malawakang digmaan at sa mga gastos na kaakibat nito. Kamakailan lamang ay ipinahayag pa ng kanyang administrasyon na mas nais nitong itulak ang isang diplomatic agreement kaysa sa isang full-scale war. Kaya kapag naririnig natin ang mga balita tungkol kina Trump, Netanyahu at Iran, ito ay tungkol sa hinaharap ng buong Middle East. Dahil sa mata ng Israel, ang Iran ay isang banta na kailangang pigilan. Sa mata ng US, ang Iran ay isang hamon na kailangang kontrolin nang hindi sumasabog sa isang mas malaking digmaan. At habang magkaiba ang kanilang pananaw kung paano haharapin ng Iran, doon nagiging mas komplikado ang relasyon ng dalawang magkaalyado. Pero darating ba ang araw na iiwan ng Amerika ang Israel? Ang sagot ay komplikado. Sa loob ng maraming dekada, ang relasyon ng Amerika at Israel ay naging isa sa pinakamatatag na strategic partnership sa mundo. Nagpalit-palit na ang mga pangulo ng Amerika. Nagpalit-palit na rin ang mga prime minister ng Israel. Ngunit nanatili ang pundasyon ng kanilang alyansa. Nariyan ang military cooperation, nariyan ang intelligence sharing, nariyan ang diplomatic support, at nariyan ang malalim na strategic interest na pinagsasaluhan ng dalawang bansa. Ibig sabihin, kahit magkaroon ng hindi pagkakasundo ang dalawang leader, hindi agad nangangahulugan, naguguho ang buong alyansa. Ngunit pagdating kay Netanyahu bilang individual na leader, ibang usapan na yon. Sa geopolitics, hindi permanente ang personal na relasyon. Ang permanente ay ang pambansang interes. Kung dumating ang punto na naniniwala ang US na ang mga hakbang ng gobyerno ni Benjamin Netanyahu ay maaaring magdala sa Amerika sa isang krisis na ayaw nitong pasukin, natural lamang na magkaroon ng tensyon. Pero hindi ibig sabihin nito na tatalikuran agad ni Trump ang Israel. Hindi rin ibig sabihin nito na puputulin niya ang suporta sa kanyang kaalyado. Ang mas malamang na mangyari ay susubukan niyang impluwensya ng direksyon ng mga desisyon ng Israel. Dahil para sa isang pangulo ng Amerika, may malaking pagkakaiba ang pagsuporta sa isang kaalyado at pagsang-ayon sa lahat ng ginagawa ng isang kaalyado. Maaaring suportahan ng US ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito. Ngunit hindi ibig sabihin na otomatikong susuportahan nito ang bawat military operation, bawat strategic decision, o bawat political calculation ng gobyerno ni Benjamin Netanyahu. Sa katunayan, maraming beses na sa kasaysayan na nagkaroon ng mga hindi pagkakasundo ang Amerika at Israel. Kahit sila ay nananatiling malapit na magkaalyado, hindi na ito bagong issue. Ang bago ay ang antas ng panganib na maaaring idulot ng kasalukuyang sitwasyon. Dahil kung ang mga aksyon ng Israel ay hahantong sa direktang kumprontasyon na maaaring magpalawak ng digmaan sa buong rehiyon, mapipilitan si Trump na timbangin ang dalawang mahalagang bagay: ang katapatan sa isang kaalyado at ang mas malawak na interes ng US. Kapag dumating ang sandaling yon, maaaring hindi laging magkapareho ang kanilang pananaw.
At dito nagsisimulang lumitaw ang posibilidad ng political friction dahil magkaiba ang kanilang mga responsibilidad bilang leader. Posibleng magkaroon ng mas malaking distansya sa kanilang mga pananaw. At yun ang bagay na binabantayan ngayon ng maraming analyst. Dahil kung may isang tao na may kakayahang impluensya ng direksyon ng Israel, isa rito ang Pangulo ng US. At kung may isang leader naman na may kakayahang baguhin ang takbo ng sitwasyon sa Middle East sa loob lamang ng isang desisyon, isa rito si Benjamin Netanyahu. At habang patuloy na umiinit ang tensyon sa Middle East, siguro maiisip natin, paano kung dumating ang punto na hindi na pareho ang direksyon na gusto nilang tahakin? Dahil sa likod ng bawat diplomatic statement, bawat military operation, at bawat negosasyon tungkol sa ceasefire, nakataya ang kinabukasan ng buong rehiyon. Kapag nagkamali ng kalkulasyon ng isa sa kanila, maaaring maapektuhan ang buong mundo. At ngayon, habang patuloy na gumagalaw ang mga malalaking kapangyarihan sa likod, milyon-milyon namang tao naghihintay kung magkakaroon ba ng tunay na kapayapaan o papalapit tayo sa isang mas malaking krisis na maaaring magbago sa Middle East magpakailanman. I-comment mo lang ang opinion mo sa baba. At kung gusto mo pa ng madaling maintindihang analysis tungkol sa mga pinakamaiinit na issue sa mundo, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Dito lang tayo sa usapang geopolitics na walang paligoy-ligoy. Hanggang sa susunod.